Ang mga sinaunang tao na itinuturing na likas na Suluhanon ay kilala noon sa tawag na Bangsasuluk people o the people of Bangsasu. Sa pinakaunang bahagi ng 13th century, sila ay pinamumuno ng East Kings of Sulu. Humaba ang ganitong pamumuhay nila hanggang sa simula ng 14th century. Pagpasok ng 15th century, ang mga Espanyol ay nakakita sa mga naniniraan sa tao sa Visayas at sa Manila at nalaman na ang mga taong ito ay Muslim. Tinawag nila ang mga ito bilang Moros. Ang Moro ay mga native North African Islams. Ang salitang Moro para sa mga Espanyol ay isang uri ng paghamak sa mga Pilipinong katulad ng pagtawag sa atin bilang mga Indio. Ang mga Moro ay lumaban ng buong tapang upang ipagtanggol ang uri ng kanilang buhay sa lipunan at ang paraan ng kanilang kabuhayan. Higit sa lahat, itinaya nila ang kanilang mga buhay alang-alang sa kasarinlan para sa itinuturing nilang bayan. Nanaig sila at nanindigan sa ganito sa loob ng 300 years habang inaalipin ng mga Espanyol ang maraming Pilipino sa ibang pulo na karugtong ng East Kingdom of Sulu. Sa panahong ito, patuloy na lumaban ang mga binansagang Moro sa mga nanakop na nakarating pa sa Sulu Archipelago at sa ibang bahagi ng Mindanao. Walang mga Muslim noon na sumuko sa mga dayuhang Espanyol. Lahat ito ay ginagawa nila upang manatili ang kasarinlan at kasaysayan ng mga tao ng Bangsasuluk na siyang nagmay-ari ng Sulu Sea at ng ibang archipelago ng Sulu. Kanila akong tawagin ay the land below the wind, lupain sa ilalim ng hangin na inaagaw noong dumating ang mga dayuhan sa kanilang mga dalampasigan. Ang masakit, nang magtagumpay ang mga dayuhang Espanyol na sakupin ang binansagan naman nilang Luzon at Bisaya na dating ipinagtatanggol ng Sulu Sultanate, ang mismong mga nasa Luzon at Bisaya na mga Pilipino ay nagbigay ng masakit na kahulugan sa salitang Moro. Sa turing nila ito ay katumbas ng pagkaignorante, pagtataksil, pagkakaroon ng maraming asawa, pang-aalipin, pamimirata, walang pusong mga nilalang, mararahas at iba pang negatibong katawagan. Dahil sa pagbansag ng mga Kastila sa mga tao ng Sulu Sultanate bilang mga Moro, nabura ang mabuting gunita ng tunay na pakikipagkaibigan na ipinamana ni Emir Mutamin ng Saragossa at ni Juan Rodrigo Diaz ng Bibar, Spain. Ang fraternal friendship nila ay tumanyag sa katawagang El Cid. Si Emir Mutamin ay naniniwala na si Juan Rodrigo Diaz ay taong makatarungan at ang katapangan ay binabalanse ng pagiging maawain. Si Diaz ang isa sa nagpunyagi na pagkaisahin ang mga lalawigan ng Espanya upang ito'y isuko sa ilalim ng pamamahala ni King Alfonso at ito ay maghari sa buong Espanya. Noong dekada 50, umaklas na ang ating Muslim brothers and sisters sa labis na paghamak sa kanila at sa maling pag-aakala sa kanilang mga katangian ng dahil lamang sa masamang dulot ng pagbansag sa kanila bilang mga Moro. Kaya mga salitang Moro ay nagpapasakit ng kanilang kalooban, lalo na sa kanilang mga kabataang nag-aaral. Sila ang nagpilit na tawagin lamang sila bilang Muslims o kaya'y Pilipino. Ang pagtawag sa kanilang sarili bilang mga Pilipino ay ugat ng post-Philippine Commonwealth Government's policy of rapid Philippinization. Kaya mas mamarapatin lang ituring silang Muslim Filipino. Kaugnay nito, may namumuno ring tensyon upang pagkaisayan ang mga tao sa Muslim Mindanao. Ang tensyon ay bunga ng alitan sa pagitan ng Moro National Liberation Front, MNLF, at ng Moro Islamic Revelation Front, MILF. Ang naisip na solusyon sa pagkakaisa sa hanay nila ay ang tawaging bangsa Moro ang kanilang kapuluan upang mawala ang pagkakahati ng mga tribo at ng ethnic people sa loob ng Muslim community sa buong Pilipinas. Ito ang pinakamalaking hakbang upang masaktan ang mga tao ng Bangsa Suluk o mas kilala na people of Sulu. Sapagkat dito sa hakbang na ito, mabubura ang pinasimulan nilang kasarinlan
ng Sulu Archipelago people at tuluyang malilimot ang alaala ng Sulu Sultanate. Mahalagang manatili ang kadakilaan ng Sulu Archipelago at ng Sulu Sultanate upang manatiling buhay ang alab ng pakikipag-agawan ng bansang Pilipinas sa North Borneo na pag-aari ng Sulu Archipelago, ang North Borneo na tinawag ngayong Sabah. Panatiliin din ang pangalang Sulu Sea sa halip na burahin ito ng kasalukuyang panahon upang patuloy na magningas ang ugat ng lahing Pilipino. Ito ang panimula sa aklat na isinulat ni Engineer Abraham Idjirani, ang asawa ni Siti Krishna Kiram, ang isa sa mga prinsesa ng Sulu mula sa angkan ng mga Kiram. Malinaw na inilatag natin ang simula ng kanilang pamumuhay na kinamulatan, ang simula ng kanilang pakikipaglaban sa mga dayuhan upang manatili ang kasarinlan ng ating isla na humantong sa kanilang naging kaapihan. Kaya patuloy hanggang sa ngayon ang kanilang pakikipaglaban sa kung saan tayo dapat makiisa at sumuporta sa lahing ito. Ang kabuuang sustansya kung bakit nasabi ni Sultan Pudjungan Kiram, ang ika-32 sultan ng Sulu at tagapangasiwa ng pag-upa ng Malaysia sa Sabah, ang mga pangungusap na ito. Tila biro ng kasaysayan kung iisipin na noong unang panahon, ang sinaunang kaharian ng Cathay o China, ang Court of St. James ng Inglaterra, ang Amerika at iba pang malalaking bansa ay nagpapadala ng embahador sa aking mga ninuno sa aming palasyo sa Astana sa Maimbong na itinuring noon na sentro ng paggawaan ng mga barko. Ang Maimbong din ang kapitolyo ng Ancient Islamic Empire of Sulu. Subalit ngayon isa na lamang itong itinuturing na mahirap na probinsyang nangangailangan ng tulong upang bumangon. Ano ba ang Sultanate of Sulu noon? Gaano ito kalawak? Paano sila namumuhay noon? Anong kapangyarihan meron sila? Paano sila unti-unting inapi at halos burahin sa mapa ng Pilipinas? Bago pa man dumating ang sinaunang dayuhang mananakop sa ating bansa, no? Ano ba ang Sultanate of Sulu noon? Gaano ito kalawak? Paano sila namumuhay noon? Anong kapangyarihan meron sila? Paano sila unti-unting inapi at halos burahin sa mapa ng Pilipinas? Ang daming tanong, himayin natin isa-isa. Ang Sulu Sultanate ay nabuo mula sa pagiging komunidad, naging isang bansa. Sa kasalukuyan, panahon ng alam natin ng Sultanate of Sulu at ang Sabah ay nahahati sa 3 teritoryong politikal. 1987, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi, tinawag na bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARMM. Ang Zamboanga Peninsula na binubuo ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, mga syudad sa Zamboanga, Pagadian, Dipolo, Dapitan at Isabela, ginawang Region 9. Ang Palawan at ang Puerto Princesa tinawag na Region 4A. Sa kasamaang palad, ang Sabah ay tinuturing ng Federation of Malaysia State na bahagi ng kanilang lupain. Ang Sultanate of Sulu at Sabah noong sinaunang panahon ay pag-aari ng mga tao na kung tawagan ay mga taga-bangsa suluk. Tahimik ang kanilang lupang tinubuan. Sa impapawid, ang kanilang isla ay katulad ng isang sariwa at lunti ang alimango na ang isang galamay ay kumakalat papunta sa isla ng Borneo. Yan ang itsura pag sa impapawid ka titingin, ganyan, no? Ang karagatan nito ay sumasakop sa Moro Gulf at Sulu Sea. Alam nyo ba na maging ang kabuuan ng Spratly Island ay sakop ng Sulu of Sultanate at dito sa mga isla ng Spratly nagkakaroon ng malayang kalakalan o free trade ang mga tao ng bangsa suluk at ang mga biyaherong Chino noong 1278. Kasama na rin sa panahon ito na sumasama sa kalakalan ang mga bumabiyahang European nations. Dito na simulang makilala ang mga taga bangsa suluk at dito nadala ang Islam faith sa kanila. So yun ang kwento niyan. Mayroon kasi mga Muslim Arab merchants mula sa Saudi Arabia na dumaan sa Sabah at nakarating sa Sulu dyan sa Mindanao. Sa kanila nagsimula ang pagkilala kay Allah, ngunit hindi lumaganap sa Visayas at Luzon ang pananampalatayang ito dahil pumasok noong 15th century ang mga Espanyol at nang itulos nila ang krus sa Kabisayaan na naig ang pananampalatayang Katoliko Romano.
Dito malinaw na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim ng impluensya ng Sulu Sultanate at sa susunod na kabanatang ay mapapatunayan kung gaano nila pinoprotektahan ng mga tao sa Kabisayaan hanggang sa Katagalugan noong unang panahon. Kung hindi lamang nang himasok ang mga Espanyol na naghari-harian at sumakop sa Luzon at sa Visayas. Kung pagmamasdang mabuti, kaya naging maimpluwensya at mayaman ng Sulu Sultanate noong unang panahon ay dahil sa strategic position nila na naging sentro ng kalakaran. Ang Sulu Sultanate ang gateway papuntang Australia na dumaraan sa Indonesia. Ito rin ang gateway papuntang China na dumaraan sa Spratly Islands. Ito rin ang gateway papuntang Brunei na dumaraan sa Malaysia o Singapore. Sa ilang mga nasusulat sa kasaysayan ng Sultanate, sila ay napaka-importanting lugar na may importanteng papel sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Kaya nga nagkaroon ng diplomatic and trade relation agreement ang iba't ibang bansa sa Sultanate of Sulu. Noong 1405, ang China ay lumagda sa isang treaty na nagsasaad na sila ay independent tributary states sa Sultan of Sulu. Tinawag nila noon ang ating kapuluan bilang East Kingdom of Sulu sa ilalim ng Ming Dynasty. O yan, bago naging Pilipinas, East Kingdom of Sulu ang tawag sa atin. At sa sagradong kasunduan, itinalaga ang Sultan ng Sulu bilang East King of Sulu. Yun. So kinilala, no? Sa mga tratadong usapan, kinilala ang East Kingdom of Sulu. Nandun kasi yung center of trade noon. Ang kasunduang ito ay gumagalang sa usaping hindi nila panghihimasukan ng isa't isa sa mga usapin ng teritoryo at nasasakop ng mga tao. Kanya-kanyang komunidad, kanya-kanyang tao. Alam nyo rin ba na ang Spanish government ay mayroong 8 treaties na nilagdaan sa Sultan of Sulu na ganito rin ang sinasaad na pagrespeto sa kasarinlan ng East Kingdom of Sulu. Ang 8 tratadong ito ay napaglalagdaan mula 15th century hanggang 18th century. Ang Great Britain sa loob ng 16th century ay may 5 treaties sa Sulu Sultanate. Ang Holland ay mayroon ding 3 treaty. Ang Germany ay may isa, ang France ay isa, List Treaty sa France, para maupahan nila ang maluso sa Basilan at ito ay sa ilalim ng kasunduan ng Sultan of Sulu noong 17th century. Ang United States ay mayroong peace treaty sa Sulu Sultanate noong 1648, 1899 at 1915. Ang kasunduan ito ay nagsasaad na mayroong navigational treaty na mayroong sovereign state ang Sultanate of Sulu sa pag-aari nila sa Sabah. At ang peace agreement o pagkakasundo ng dalawang bansa ng Amerika at ng Sulu. Sa kasunduan noong 1915 maliwanag na itinala na kinikilala ang Sultanate of Sulu na mayroong independent sovereignty na 400 years old na bago pa dumating ang Amerika at pinapayagan na umuko pa sa ating teritoryo. Ngunit pumayag naman ang Sultanate of Sulu na maglagay naman ng Amerika ng flag sa kanilang teritoryo bilang tanda na nagbibigay ng lahat ng proteksyon ng Amerika sa lupaing ito. Tanda na, proteksyon ang inaasahan, hindi pang pamimirwisyo. Pero pinirwisyo ng mga Amerikano yung mga Muslim doon sa Mindanao Ang pinakamahalaga sa kasunduang ito ay ang pagbanggit na ang Sabah ay buong-buong pinauupahan sa British North Borneo Company ng Sulu Sultanate. Malinaw na mismong ang Amerika ay kinikilala ang pagiging may-ari ng Sulu Sultanate sa buong Sabah. At malinaw na pinauupahan ito ng Sulu sa British North Borneo Company na nagninegosyo noon sa Malaysia. Pinuntahan ko ito North Borneo. Sino-sino ba ang nagpasimula ng Islam sa East Kingdom of Sulu? Ang Sultan ng Sulu at Sabah ang kinikilala bilang pinakamataas na otoridad sa politika at rehiyon sa buong bangsa Suluk. Ngunit ang kapangyarihang ito ay nabigyan ng limitasyon ng ang kanyang kaharian, kusang nagpasailalim sa Philippine Commonwealth noong 1935. Kaya ang Kingdom of Sulu ay naging Government of Sultan na kinikilala pa rin naman ng United States sa ilalim ng Peace Agreement Treaty noong 1899. Ito ang Kiram-based Peace Agreement Treaty. Noong 1915, mayroong katulad na treaty na nilagdaan naman ni Kiram at ni Carpenter. Sina Bates at Carpenter ay ang kinatawan ng
Estados Unidos noong panahon yon. At ang tinutukoy na Kiram ay si Sultan Jamalul Kiram II. May mga ganito ring agreement sa pagitan ng Sultanate of Sulu and Sabah sa mga bansang Great Britain, Holland, Germany at Spain. Ang Holy Quran ang batayan ng constitutional law nila noon. Upang hindi magkaroon ng gulo nung panahong nagkaroon ng reorganization dahil sa pagpasok ng pamamahala ni Raja Baginda na pagkasunduan nila ang apat na mga sumusunod. Una, lahat ng dalampasigan sa isla at lahat ng teritoryo sa loob nito hanggat nararating ng alingaw-ngaw ng tunog ng royal gong ay ituturing na personal na pag-aari ng Sultan of Sulu. Kung saan makarating ang tunog ng royal gong, pag-aari pa rin yun ng Sultan ng Sulu. Number 2, ang lahat mga nalalabing mga isla, paghahati-hatian ng mga dato at ng kanilang mga nasasakupan. Yun po yung isa pa dun sa mga napag-uusapan nila. Tapos, pangatlo, hinahati ang kabuuan sa 5 distrito. Amparang, Pansul, Lati, Gitong at Luok. Ang 5 ito ay pangangasiwaan ng isang panglima sa bandal. Ang 5 distrito ay hinati-hati pa sa maliliit na division. Ang mga ito ay pinamumunuan ng mga sumusunod na mga pinuno, no? Panglima, Maharadja, Urangkaya, Laksamana, Panuka ng mga pinuno nga. Ang lahat ng ito ay tinanggap at sinunod ng government of Sultan. Ang Sultan ang may karapatang magtalaga ng panglima sa bandal. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang government ng Sulu ay nagkaroon ng matatag na kapangyarihan dahil napagtibay ang kaayusan at batas nila. Bunga nito, nagkaisa ang kanilang pwersa upang magkaroon din ng impluensya sa labas ng kanilang teritoryo. Lalo pang lumakas ang kanilang katayuan dahil sa mga elemento ng Islam teaching. Ito ang naging ugnayan nila sa iba't ibang bansa sa Asia, ang Islam faith, pananampalatayang Islam. Kung mayroong kailangang digmaan, ang tanging magdidikta lamang ay ang Sultan. Ngunit ang kanyang pasya ay nakabatay rin sa magiging pulong ng 5 distrito na pinamumunuan ng panglima. Noong 1962, nagkaroon ng special power of authority ang Philippine government para sa deed of transfer of title of sovereignty. Ang authority na ito ang nagbigay ng kapangyarihan legal sa gobyerno ng Pilipinas para sila ang bumawi sa Sabah na ang usapin ay idinulog sa United Nations ng taong din yon. Tandaan ninyo, sa panahon ng tatay ni Gloria na si Diosdado Macapagal, nang maging pangulo siya, hinabol niya ang Sabah. At ang kapangyarihan niya para habulin ng Sabah, kahit ang pag-aari ay pag-aari ng Sultanate of Sulu, itong transfer of title of sovereignty sa Philippine government ng kapangyarihan o power of authority ng Sulu. Kaya naging Pilipinas na ang naghahabol sa Sabah. Nakasaad sa Tarsilas, isang kasulatan na sagrado, na ang kabuuang Bangsa Suluk people ay sumusunod at nagpapatupad ng Sharia law batay sa Islam faith. Yon, no? Dahil dito ibinase ang moral code of conduct, social way of life, economic progress and equity, political ethics and values, military strategies, functions and responsibilities, foreign affairs and religious development. Kaya ang istruktura ng Sultan ng Sulu ay, number 1, ang Sultan ng spiritual and political head of government. Katumbas ito ng modern day head of state. 2, ang Kadi ang namumuno sa religious council. Siya ang tagapayo sa Sultan ukol sa mga batas at siya ang katumbas ng Supreme Court Justice sa ngayon. Number 3, ang chieftains gaya ng Panglima, Maharadja, Hohan at iba pa ang nagpapalakad ng administrative political affairs para sa Sultanate. Sa kanila namang religious affairs, mayroong namumuno na tinatawag na Imam Mu'alam. Sila ang mga ministro ng religious and spiritual needs para sa mga mamamayan. Nagiging tagahatol din sila kung mayroong usapin sa paglabag sa Islamic doctrines and rituals. Kung magkakaroon ng problema sa kapangyarihan ng mga sultan sa kanilang dinastiya, ang mga panglima ng 5 distrito ang nagpupulong at mag-uusap para ayusin ang problema. Nangyari ito noong 1885. Ang kasalukuyang kinuronang sultan ay si Jamalul Kiram II bilang 29th Sultan of Sulu and Sabah. Ngunit ang mga pakialamerong mga Espanyol sa Hulo
nagpasok ng pangalang Datu Harun al-Rashid sa Manila at doon siya itinalaga naman bilang Sultan ng Sulu upang agawin ang kapangyarihan kay Sultan Jamalul Kiram II. Ayan, na nabutahay ang Spain. Ang pagiging sultan ni al-Rashid ay hindi kinilala ng buong sultanate dahil hindi ito sumunod sa law and order of succession sa 600 taon nang pinatutupad ng Sulu Royal Genealogy. Ito ang ginamit na dahilan ng mga Espanyol para maglunsad ng gera sa Bangsasulok people. Kita mo ang mga walang yang Espanyol, ano? Naglagay sila ng tao na illegal. Nung hindi kinilala dahil hindi sumusunod sa umiiral na batas, ginawa nila yung hindi pagkilala para magdeklara ng gera ang mga Hinayupakski. Dalawang naging kalaban ng mga sundalo ng Suluno, no? Ang grupong dala-dala ni al-Rashid at ang mga Espanyol na ipinadala para tumulong kay al-Rashid. So, Pilipino at Espanyol laban sa mga Muslim. Pero noong 1892, kinilala ni al-Rashid ang tibay at tapang ng mga Muslim brothers na tausog sa Sultanate of Sulu. Kaya sa paghina rin ng kapangyarihan ng Spanish government, nakipag-negotiate na lang siya sa ina ni Sultan Jamalul Kiram II na si Enchek Jamila para magkaroon daw ng kapayapaan. Idineklara ni al-Rashid na wala siyang pag-aari sa trono man o sa anumang karapatan sa Sulu Sultanate at sinabing magse-self-exile na lang siya sa Palawan. Ang pagsuko ni al-Rashid ay tinanggap ng Sulu Sultanate sa pamamagitan ng pagkilala sa kanya bilang kadugo rin naman dahil pinsan ni al-Rashid si Jamila na ina ni Jamalul. Pinsan pala ng nanay. Mayroon pang katulad na pangyayari noong 1936. Namatay si Jamalul Kiram II at sa sinusunod na batas, kaagad natatayo bilang tagapamahala ng Sulu Sultanate ang panganay niyang anak na babae. Siya ang tumindog o caretaker. Siya si Dayang-Dayang Hadja Piandao Kiram. Nasa batas na ang tumindag ay magpaparaya sa kapangyarihan kapag may bago ng itatalaga na prinsipe. Ang ilalagay nila sa trono ay si Raja Muda, Crown Prince. Ito ay anak sa ikalawang asawa ng namatay na si Jamalul. Hindi pumayag si Dayang-Dayang Piandao na ibigay ang trono. Marami ang hindi sumang-ayon sa desisyon ni Dayang-Dayang dahil ito ay labag sa kautusan ng Islam upang manatili sa kapangyarihan. Ibinigay ni Dayang-Dayang ang trono sa asawa niyang si Datu Ombra Amil Bangsa. Iyo, nagkaroon ngayon ng mga komplikasyon. Nagkaroon ng malaking sigalot sa Sultan of Sulu dahil doon lalo katatapos lang na i-turn over ng US ang Sultanate of Sulu sa ilalim ng Philippine Commonwealth. Ang pag-turnover ay bahagi ng kasunduan sa 1915 Kiram-Carpenter Peace Agreement. Ang pagkakaloob ng Sultanate of Sulu sa ilalim ng Philippine Commonwealth ay mayroon ding basbas ng maraming Muslim na nakatira noon sa Luzon at Bisaya. Idinaan sa referendum at nanalo ang yes vote. Sa panahong ito, si Datu Umbra Amil Bangsa ay miyembro ng National Assembly of the Philippines. Dahil sa kaguluhang naganap, hindi naging solid ang Sultanate of Sulu sa dapat sanay strategic measures na sinisimulan lang pag-usapan kung dapat bang bigyan pa sila ng ikalawang pagkakataon na mamili kung hihiwalay pa rin sila sa Pilipinas o hindi na. Para lang matapos ang gulo, ang solusyon nila na mabigyan pa rin ng kapangyarihan si Datu Ombra Amil Bangsa kahit hindi ito kasama sa bloodline ng royal clan. Bigyan na lang ito ng sariling poder. Nagkaroon ng branch ang Sulu Sultanate sa Bunbon, Patikol, Sulu. Yan. Kung sakali pala hindi na tiyempo yung internal conflict ng plebiscite upang sumailalim ang Sulu Sultanate sa Philippine Commonwealth ng panahon yun, baka nagkaroon pa rin ng malinaw na pasya yung mga leader nila, no? Baka nahiwalay talaga ang Sulu Sultanate at isa na siyang bansa sana ngayon. Ganun talaga ang kasaysayan na babali sa mga pangyayari batay sa mga taong kumikilos sa kanyang panahon. Sa susunod po, lilinawin natin ang pagkakataon kung ano ba ang Sulu historical lineage at genealogy para maintindihan kung bakit mayroong pagdidikta sa kung sino ang susunod na sultan na maghahari sa Sulu at Sabah. Tandaan ninyo wala pa noon, Sulu at Sabah ang hawak ng mga kapatid nating Muslim. Kaya talagang hindi sa Malaysia ang Sabah. Abangan po natin ito.
Ang dugong nagdurugtong sa pamilya Kiram ang siyang sinususugan ng kasaysayan kung paano umaakit sa trono ang bawat nahihirang na sultan ng Sulu at Sabah. Ang pamantayang ito ang mahigit na sinusunod sa loob ng 600 taon na ng pagkakatatag ng Sulu Royal Lineage at Genealogy. Ito lang ang tunay at orihinal na kautusan ng pagsasanay ng kapangyarihan sa kanilang sultanate mula pa noong 1450. Sinasabi sa kasaysayan ng kanilang kostumbre na ang sino mang nakaupong sultan ay hindi maaaring pumili ng kanyang anak bilang tagapagmana ng trono kung mayroon pa siyang kapatid sa dugo na dapat mo ng putungan ng korona. Minsan lang nabasag ang ganitong tradisyon at ito ay naganap sa panahon ni Sultan Syed Abu Bakar o kilala rin bilang si Sharif ul Hashim. Siya ang unang sultan ng Sulu at noong kanyang panunungkulan ng kanilang religious council lang namili sa oras ng kanyang kamatayan kung sino ang gagawing tagapagmana ng trono. Itinalaga ang kanyang ikalawang anak. Ang pagpuputong ng korona batay sa tradisyon ay ginagawa sa Hulu-Sulu, ang dating capital ng Sultanate of Sulu. Tungkulin naman ng bagong sultan na maglibot sa kanyang buong nasasakupan upang malaman at marinig ang mga hinaing ng Bansa Suluk people na magiging batayan ng kanyang gagawin mga pagbabago. Sa kabila ng matibay na paggalang sa tradisyon at kaugalian ng pagsasalin ng kapangyarihan sa linya ng mga kadugo ng sultanate, may mga pangyayari hindi naiiwasan. May mga grupo ng tao na nanghihimasok at walang galang na binabago ang ganitong tradisyon para lamang sundin ang kanilang interes. Dito nasisira ang Sulu Royal Lineage. Kaya sa kasalukuyang panahon ang tingin ng marami tuloy ay wala nang saysay ang Sulu Sultanate dahil higit na kinikilala ang Philippine national politics. Naganap ito sa panahon ng martial law na nasulsulan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1974 upang siya magtalaga ng Sultan of Sulu sa katauhan ng dato na si Mahaputa. Sa panahon na ito, si Mahaputa ay pang-anim lamang sa linyada ng mga kadugo ng Sulu Sultanate. Nilabag ang batas ng pagluluklok sa trono ng Sultanate ng Sulu at Sabah. Ngunit sa kasalukuyan patuloy pa rin ang pananalig ng Bansa Suluk people na ang law and order of succession ay ang kinikilala mula pa noong 1450. Kahit nagkaroon ng unilateral signing of the Treaty of Paris, ito ang kasunduan ng Espanya at ng Amerika noong December 10, 1898 na ibinenta ang Pilipinas ni Aguinaldo sa Amerika. At kahit na mayroon ding naganap na 1935 Philippine Constitution na hindi kinikilala ang Sulu Royal Lineage, hindi nababali ang tradisyong ito sa puso at isip ng Bangsa Suluk people. Ngunit nagkagulo na nga sa pagluklok ng mga sultan mula 1935 dahil sa paggigiit ng Philippine Constitution. Sa kabila ng kaguluhan ito, sina Dato Rahamuda, Dato Maharadia Alinda, Dato Maharahalayla, Sultan Mualil Wasit Kiram ay lumiham noong 1936 sa British Governor sa Sabah upang ipabatid na ang rightful owners ng Sabah ay si Dato Ismail at Dato Punjungan Kiram. Ginawa ang 1936 na kasunduan upang ipakita sa lahat, lalo na sa British government, na kilalanin kung sino ang dapat nilang italaga bilang sultan. Sa kamatayan ni Sultan Punjungan Kiram noong 1984, ang dapat na pumalit sa kanyang trono ay si Sultan Jamalil Kiram III. At kung mawala si Sultan Jamalil Kiram III, ang tanging tagapagmana ay si Sultan Ismail Kiram II na susundan kung sakali ni Dato Rahamuda Ag Bimuddin Kiram dahil sa panggugulo na kung sino-sinang dapat iluklok bilang sulo ng sultan na hindi nasusunod ng 600 years old Sulu Royal Genealogy na bibigyan ng bansang Malaysia ng pagkakataon naman na huwag tuloy humarap sa anumang arbitration sa usapin ng pagbawi ng Sulu Sultanate sa isla ng Sabah. Pinalalabas ng Malaysian government na hindi nila kinikilala ang sultan ng Sulu upang maiwasan ang legal na usapin sa pagbawi sa Sabah na inaako na nilang parang kanila. Kaya ang mga nagsasabing sila ang tagapagmana ng trono ng Sultan ng Sulu na hindi sumusunod sa linyada ng dugo ng mga Kiram ay inihinala tuloy na pakawala ng Malaysia.
Ang pamilya Kiram lamang ang may karapatan na mag-claim sa Sabah batay sa mahabang kasaysayan ng kanilang pagiging royal family sa Sultanate of Sulu na ibinabatay natin sa aklat ni Ibrahim Ijirani. Kaya noong 2004, habang may sakit si Sultan Jamalul Kiram III at siya ay nagpapagaling sa Makati Medical Center matapos operahan sa puso, niligam ang kanyang kapamilya upang gumawa ng kasulatan. Ang mga saksi sa pagbuo ng liham ay ang mga kapatid niya na sina Dato Mod Ali Kiram, Dato Abdil Nazir Kiram, Dato Shaifuddin Kiram, Dayang-Dayang Siti Krishna. Hiniling nila kay Ibrahim Ijirani sa tulong ni Tuan Abdul Pata Adhibun at Jun Saradi na gumawa ng 2004 UN resolution na nagsasaad ng mga sumusunod. Humiling kay Kofi Annan, ang Secretary General ng United Nations, na umaksyon ng pabor sa kanila. Nais nila na ibalik sa Sultanate ang Sabah at kilalanin ng kanilang soberenya at ang legal na karapatan sa titulo nito. Kasunod ng ganitong kahilingan, sinisingil ng royal family ng Sulu Sultanate at ng Sabah ang government of the Federation of Malaysia ng halagang 25 billion US dollars dahil sa mahabang panahong paggamit nila sa kalikasan ng Sabah mula pa noong 1978. Sa pamamagitan ng United Nations, hinihingi ng pamilya Kiram na kilalanin ng Malaysia ang sovereign, legal at historic rights na titulo ng Sabah at iurong nito ang pagsakop at pangangasiwa sa nabanggit na isla. Ito ay nilagdaan ng Crown Prince na si Abdin Mudim Kiram. Sa susunod, magtutrobak tayo. Paksain natin ang gera ng Sultanate of Sulu laban sa mga mananakop na Kastila. Naku, exciting na kwento yan. Abangan po ninyo. Noong dumaong si Ferdinand Magellan sa ating kapuluan, nakita na niya na marami tayong kapatid na Muslim sa Sultanate of Sulu. Pero sa layuning manakop ng teritoryo, pinangalanan niya ang Luzon, Visayas at Mindanao na Philippine Island bilang pagpupugay raw sa Spanish King noon na si King Philip. Likas na galit ang mga Espanyol sa Muslims dahil 75 years na nakikipag-away sila sa Moorish rule sa Iberian Peninsula. Ang Moorish ay Islam people, kaya pagdating ng Pilipinas, galit agad sila sa mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, Sulu at Palawan. Gusto nilang sakupin kaagad ang teritoryo ng mga Muslim, pero ang bangsa Suluk people ay lumaban para pagtanggol ang kanilang teritoryo. Kaya nasupil ang hangarin ni Magellan. May mga nakasulat sa kasaysayan ng Sulu Sultanate ayon kay Professor Ijirani na meron silang ugnayan sa Luzon at sa Visayas ng panahong yon. Inako ng sultan ang tungkulin ni pagtanggol ang sino mang nasa teritoryo ng buong kapuluan. Kaya nang may dumayong mga Spanish galleon, nagutos daw ng tausug warrior ang sultan ng Sulu para siyasatin ang balita. At talagang naroon nga si Magellan, kaya nagkaroon ng labanan sa Mactan at napatay si Magellan ng isang mandirigma sa pangalang Lapu-Lapu. Kaya may nagsasabi na si Lapu-Lapu ay tausug warrior na sugo ng sultan ng Sulu. Hindi naniniwala si Professor Ijirani na ang pagdayo ng mga Espanyol sa ating lupain ay para maghanap lamang ng spices. Kaya halimbawa yung bawang, sibuyas at paminta. Mayroon na talagang layuning masupil ang itinuturing nilang mortal na kaaway na mga Moro. May 5 daladalang kautusan na ipinatupad ang pagdayo noon ng mga Kastila. Una, ipilit sa mga nasa kapuluan ng Pilipinas na ang buong Pilipinas ay pag-aari ng Espanya at may soberenya sila sa atin. Ikalawa, palawakin ang kalakal ng bansang Spain para limitahan ang pangangalakal ng Islas Pilipinas. Ikatlo, tingnan kung ano ang mga likas na kayamanan na maaaring kunin mula sa ating lupain. Ikaapat, pigilan ang hinihinalang mga piratang Moro na sumasalakay sa mga barko ng Espanya. Ikalima, ipatupad ang Hispanization and Christianization, hindi lamang sa Luzon at sa Visayas, kundi pati na sa mga Muslim sa Mindanao. Ang ganitong mahabang panahong pagpupumilit ng mga Espanyol ang nag-udyok sa mga kapatid nating Muslim sa bangsa Suluk na magkaroon ng matinding pagtutol sa mga Kristiyanong Pilipino na inuutusang kumalaban sa mga Muslim noon.
sapagkat ipanamumukha ng mga mananakop na Kastila na ang mga relihiyong Islam ay isang huwad at gawa ng demonyo at ang mga Kristiyano naman ay sinasabi nilang mabubuting tao. Dagdag na pag-alipusta pa ng mga Espanyol ay ang paggiba sa mga moske ng mga kapatid nating Muslim ng panahong yun, at kung may mahuhuling taga-Sultan of Sulu, pinaparusahan. Ngunit nagpatuloy sa pagtatanggol ang bangsa Suluk people sa buong Sulu Sea, Palawan, Spratly Island para hindi ito makontrol ng mga Espanyol. Nagtagumpay ang mga Kastila sa pagsira sa relasyon ng mga Kristiyano at Muslim sa Pilipinas. Sabi ni Najib Zalivi na sumulat ng History of Sulu, mayroong mahalagang antas ng pananakop na isinagawa noon ang mga Kastila. Isa-isayin natin ang naganap na Spanish-Moro Wars. Sa unang bahagi, sinakop ng mga Espanyol ang Manila Bay na dating pinamumunuan ng Muslim na Raha. Dahil dito nahinto ang kalakaran ng Borneo sa Manila hanggang sa inatake din ng mga Espanyol ang Brunei Kingdom. Pero kumampi ang Sultan ng Sulu sa Brunei, kaya natalo ang mga Espanyol. Mayroong blood relations ang Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu noon. Pero natapos ang pamumuno ng Raha sa Manila noon dahil hawak ng sentrong kapangyarihan ng mga Espanyol ang Manila. Sa ikalawang bahagi, sinalakay ng Espanya ang buong Sulu Archipelago bilang ganti dahil kumampi nga ang mga ito sa Brunei. Dito nagtalaga ng PR para magkaroon ng kontrol sa Mindanao at Borneo, at nais nilang sumuko ang Sultan ng Sulu sa hari ng Espanya at ipahinto ang pangangaral ng Islam. Nais nilang palitan ng Arab preachers ng Christian missionaries. Ngunit nakipag-alyansa naman ng Sultan Abternate sa Sultan of Sulu para lumaban na naman sa mga Espanyol. Sa ikatlong bahagi, nagagalit sila sa Sultan of Sulu dahil kontrolado nito ang mga teritoryo na mayroong mga Filipino-Spanish, kaya patuloy nilang inatake ang isla ng Sulu. Nagagalit din sila dahil ang Sulu ay tinutulungan ng Sama Banggigi warriors dahil sa pagnanais na patuloy namang makontrol ng bangsa Suluk warriors ang maraming teritoryo na pinamumunuan ng Filipino-Spanish sa Visayas at sa Bicol. Sinalakay nila ito, sinamsam ang mga armas, kinuha ang mga ginto at ginawang alipin ang mga nadakip. Ngunit ang mga pumayag na maging mananampalataya ng Islam ay pinalaya. Sa panahong ito, ang Maguindanao Sultanate ay tinutulungan din ng Ternate Sultanate at Ilanun, kaya napalayas nila ang mga barko ng Espanyol na nais kumontrol sa kanilang teritoryo. Pero ang Ternate ay naputal ng pakikipag-ugnayan sa Sultanate ng Sulu dahil nasakop ng Espanyol ang Ilana Bay na dating hawak ng mga Ilanun. Pag-atras ng Ternate at Ilanun, pinilit na naman ng Espanyol na sumuko na rin ang Maguindanao sa kanila. Pero umutras lang ang mga ito at hindi sumuko. Sa ikaapat na bahagi, ipinag-utos na nga rin ng Espanya noon na harangin ang Dutch government na nakabase sa Indonesia sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kingdom of Sulu. Kaya inutusan ng Espanyol ang Manila na lusubin ang bangsa Suluk territory at ang mga sibilyan ay i-terrorize kasi may mga Pilipino noon na may laing Espanyol na nakikinig sa Spanish. Sinunog ang mga bahay sa dalampasigan. Sinunog ang mga bangka, ang mga pananim sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at sa Southern Palawan. Kaya nagkaisa ang bangsa Suluk people na magtipon-tipon muna sa isang bahagi ng isla. Sa panahong ito, pinag-aagawan din kasi ng Spain at ng Holland ng maraming Southeast Asian region. Kaya importante sa Spain na mahawakan ng Sulu Sultanate. Ang ginawa ng Sulu Sultanate, nagpadala sila ng delegasyon sa Dutch government na naka-base sa Indonesia para muling palakasin ang diplomatic ties at mahinto ang pagsalakay ng mga Espanyol sa Sulu Sea at sa Moro Gulf. Tumulong ang Dutch people sa Sulu government para gumanti sa Espanya na may mga base na sa Pilipinas. Kaya napilitan ng mga Espanyol na makipagkasundo sa Sultan of Sulu. At nagkaroon ng peace treaty noong 1646. Yan. Pero hindi naman humihinto ang mga Espanyol sa pagpwersa sa mga Muslim na mag-convert sa Christianity. Kaya nagdeklara ang Sultan of Sulu ng Jihad o Holy War noong 1656, 10 taon matapos ang Peace Treaty. Hanggang noong 1663, napilitan lumayas ang pwersa ng Espanyol na nakabase sa Zamboanga. Kaya sa loob ng 50 years nagkaroon ng panatag na pamumuhay
ang Sulu Sultanate. Ang ikalimang bahagi ng Moro-Spanish War ay hindi inukupa. Inukupa na naman nila ang dating inabandona nilang piyer sa Zamboanga noong 1718. Kaya ang panatag na pamumuhay ng Sultanate of Sulu muling nagulo para ipagtanggol ang Zamboanga Peninsula. Sa pagkakataong ito, pinalakas nila ang kanilang politika, Islamic institutions at nag-reorganize ng kanilang lakas militar sa tulong ng mga makabagong sandata mula sa Dutch government. Nabigo ang mga Christian missionary na pagpatuloy ang pangangaral sa buong Zamboanga. Naisa na ng mga Jesuits noon na hikayatin ng Sultan of Sulu na ipagkalat ang pananampalataya ng mga Jesuits. Ang ika-6 at huling gera sa pagitan ng Espanyol at ng Sulu Sultanate ay noong 1843 nang umiikot ang naval fleet ng bansang France, nasilip ng mga Pranses na magandang pwesto ang Sulu Sea kung gusto nilang makalapit at tumutok sa China. Dahil dito, nakipagnegosasyon ng fleet commander ng France sa Sultan of Sulu para paupahan sa kanila ang basilan at sila ay maglalagay ng naval base para sa taunang renta na 100,000 gold coins. Pero hindi natuloy ang usapan ng renta dahil hindi pumayag ang government ng Paris ng panahong yon. Matapos ang 10 taon, ang United States naman ang humingi ng treaty sa Sultan of Sulu. At noong 18th century, ang British government ay nagkaroon ng trade and lease government para sa yung lease agreement na ito sa kanilang gobyerno ay para sa kanilang British naval base sa loob ng Sultanate of Sulu. Dahil nakita ng mga Espanyol na inaambisyon din ng Amerika at ng ibang European countries ang Sulu Sultanate, ginawa nilang dahilan na marami raw mga piratang Moro, kaya kailangang lusubin uli ang Sultan of Sulu at ginawa nila ito noong 1851. Grabe no, kung sino-sino ang nanggulo sa buhay ng mga taga-Sulu. Pansamantala ay nasakop ng Espanyol ang Hulu. Pero dahil sa ipinakita ng Sultanate of Sulu ang protectorate agreement nila sa Spanish government, ang mga Espanyol ay umalis sa Hulu at bumalik sa Cebu. Noong 1860, natalo ng mga Espanyol ang Bangigi Island at nasakop ang kanilang port. Dahil dito nasakop ng Spain ang Sultanate of Sulu noong 1876 sa pamamahala ni Sultan Jamalul Ahlam. Sa buong panahon ng pananakop na ito, ginawa ng mga Espanyol na parang kanila ang buong Sulu Sultanate at ang buong Sulu Archipelago. Pero sa labas ng Hulu, patuloy na kinilala si Sultan Jamalul Ahlam bilang sovereign leader and ruler ng Sulu Sultanate. Ang malalim na relasyon ng Brunei at Sulu. Sinasabi sa Pigafetta, isang panulat ng mga Espanyol, na ang Sultan ng Brunei noon na Sultan Bolkiah ay napangasawa ng anak ng ikatlong Sulu Sultan na si Amirul Umar Muhammad Dihara noong 1505. Noong 1578, ang Sultan ng Sulu ay napangasawa naman ng kapatid ng Sultan ng Brunei na si Saif-ur-Rihal. At ang ikasyam na Sultan ng Brunei na si Hassan ay napangasawa naman ng anak ng ikawalong Sultan ng Sulu na si Muwawil Wasit Raha Bungsu noong 1595. Sinasabi rin sa Pigafetta na ang ugat ng giyera sa pagitan ng Sulu at ng Spain noong 1578 ay dahil nga sa ibinigay na suporta ng Sulu Sultanate sa Sultan ng Brunei dahil sila ay magkakadugo. Iniligtas ng Sulu ang kingdom ng Brunei sa pagsalaki ng Spanish fleets. Sa kaigtingan ng Sulu-Spain War hanggang 1704, ang ika-13 sultan ng Sulu na si Badauddin ay nagkaroon ng negosasyon sa kanyang pinsan na sultan ng Brunei noon. May rebellion na nagaganap sa loob ng Kingdom of Brunei na pinamumuno ng half-brother ng sultan doon. Para hindi tuloy masira ang kingdom at masakop ng mga Kastila, dapat iligtas sila ng Bangsa Suluk warriors. Natalo ng mga mandirigma ng Sulu ang rebellion at doon iniregalo ng Sultan of Brunei ang karapatang paghahari ng Sultan of Sulu sa buong teritoryo ng Sabah. Regalo dahil nakipaggera sila sa kapakanan ng pananatili ng Sabah, ng Brunei.
Kaya nakapagtatakang noong 1963, inari bigla ng Malaysia ang Sabah ay hindi man kanila yun eh. Ibinigay nga sa Sultanate of Sulu bilang regalo ng Brunei. Hindi nila kinilala na daang katao mula sa Sultanate of Sulu ang nagbuwis ng buhay para lamang manatiling nakatindig ang kaharian ng Brunei. Ang kasaysayang ito ay hindi dapat kaligtaan ng Malaysia, sa halip ay dapat nilang igalang. Mula nang ipagkalob ng Brunei ang Sabah sa Sultanate of Sulu, binago ang tawag at naging Sultanate of Sulu ang North Borneo na ngayon ay Sabah. Ang pag-aari ng Sultanate of Sulu sa Sabah bilang kanyang teritoryo ay kinikilala ng China, Spain, Great Britain, Holland, Germany, France at ng United States of America. Ang Sultanate ay naging sentro ng international trade sa pagitan ng Hulo at ng European nations at pati na rin ng China na noon ay nasa pamamahala ng Ming Dynasty. Noon ang Sulu ay tinawag na Center of Trade sa Southeast Asia. Dalawa ang kasaysayang ginugunita bago napunta ang soberenya ng Sabah sa Sulu. Ang Bangsa Suluk people, lalo na mga tausog, ay kumikilala sa pag-aari nila sa Sabah. Hindi dahil sa kabayanihan ng kanilang mga ninuno, kundi dahil sa maramdaming alaala nito. Umabot sa libong buhay ang isinasakripisyo ng Bangsa Suluk para ipagtanggol ang Brunei at makamta ng pabuya na teritoryo ang Sabah na simbolo ng sakripisyo. Sila ang dahilan kung bakit mayroon pang Brunei ngayon at ang mga ninuno nilang namatay sa pakikipaglaban ng dahilan kung ba't kailangan natili sila sa Sabah. Sakripisyo katumbas ng teritoryo na ngayon ay inagaw sa kanila. Ang isa pang makasaysayang kabanata sa paggamit ng Sulu sa Sabah ay ang katotohanang nakamtan nila ito sa pamamagitan ng kanilang katapangan sa pakikipaglaban at sa husay bilang pinuno ng sandataang lakas sa pamumuno ng isang tao na nagngangalang Dato' Salikala, Tumanggong Dangangan, at ang kasama niyang 42 Bangsa Suluk warriors na lumaban para sa Brunei noon. Nakalulungkot na pagkatapos ng mahigit 100 taong maayos na pamamahala ng Sulu Sultanate sa Sabah, nawala sa kanila ang teritoryo ito dahil sa British occupation at military rule. Ang pangimasok ng mga Briton ang nagbigay daan para maagaw ng Malaysia ang lupaing ito. Kaya ang sabi ni Sultan Punjungan Kiram, ang 32nd Sultanate of Sulu and Sabah, pinakaganid na paraan ang pag-agaw ng lupain sa kasaysayan ng tao ang ginawang pananakop ng Federation of Malaysia sa Sabah noong 1963. Sino nga ba si Dato' Salikala? Ayon sa isang tanyag na kwento o alamat, siya ay anak ng kapatid ng Sultan ng Sulu. Bahagi ng kaugalian noon ang mga kapatid na babae ng Sultan ay pinatitira sa atik ng palasyo. Ang nakikita lang nila ay ang mga miyembro ng pamilya at hindi pinapayagan ng publiko na makita ang kanilang muka. Sinasabi na ang kapatid ng Sultan, kapag gabi na at mag-isa siya sa atik, nararamdaman niyang may lumalapit na anino ng isang lalaki. Ito ang tinatawag na gaib. Sila ang mga mabubuting tao na nilikha ng Diyos, yung tinatawag nila mga gaib. Ayon sa kwento ng Sulu Royal Family, ang gaib na ito ay palaging humahawak sa katawan ng kapatid na babae ng Sultan, hanggang sa maramdaman ng babae na huminto na ang kanyang buwanang dalaw. Dahil dito sinabi ng Religious Council na kapag siya ay manganak, ang bata ay dapat dalhin sa gitna ng kagubatan sa malayong bundok at huwag pag-usapan pang muli ang bagay na ito. Nang manganak din nila nga sa lugar na tinatawag ngayong Indanan. Ang batang lalaking ito ayon sa alamat ay inalagaan ng isang puting baboy ramo hanggang siya ay lumaki, naubod ng lakas, at ang kanyang tapang ay katulad sa tapang ng mga hayop at ang kanyang kilos ay kasing liksi sa kilos ng mga hayop. Nang magbalik siya sa kabihasnan, kinatakutan siya ng kapwa mga lalaki dahil kakaiba siya. Ang mga nagiging asawa niya ay namamatay pagkatapos na magsiping, no? Ngunit naging mahalagang tao si Dato' Salikala dahil nagamit ang kanyang tapang at liksi upang ipagtanggol ang Sulu Sultanate sa pananakop ng mga Kastila. At higit pa riyan, nagamit din ng husay
sa pakikidigma nang ibagsak nila ang rebellion sa Kingdom of Brunei. Dapat ay pakakasalan ni Dato' Salikala ang pinsan niyang si Dayang-Dayang Princess Lapila bilang gantimpala dahil sa kanyang kagitingan sa pakikidigma. Pero natakot ang nanay ni Princess Dayang-Dayang dahil alam niyang lahat ng naging asawa ni Dato' Salikala ay namamatay pagkatapos na sumiping ito. Kaya nakiusap siya na huwag nang ituloy ang kasal. Sabi ni Dayang-Dayang kay Salikala, kung galit ka at ayaw na naming magpakasal, malaya kang pumutol ng anumang bahagi ng aking katawan. Putulin mo kahit anong bahagi ng aking katawan, iyon na magiging alaala na ako'y ibinigay talaga ng aking ama sa iyo. Kumbaga yung parte ng katawan ko lang ang makuha mo, wag ang buong pagkatao. Hindi ginawa ni Salikala na nisalingin ng kanyang pinsan na si Dayang-Dayang. Sa halip ay pumayag siyang palayain ito at wag na sila magpakasal. Sa pagkakataong yun, ibinali nga ni Dato' Salikala sa pagkakabuo ng mga Bansasulok warrior upang ibagsak ang rebellion sa pamumuno sa Brunei ang kanyang atensyon. Paano ba nagwagi si Dato' Salikala at ang Bansasulok warrior sa pakikidigma nila sa Brunei? Ito ang susunod nating tatalakayin. Paano napagwagihan ng grupo ni Dato' Salikala ang North Borneo na ngayon ay Sabah? Nung makarating sa half-brother ng Brunei Sultan na ang kanyang kapatid ay pinatalsik at humingi ng tulong sa pwersa ng Sulu Sultanate, nagpadala siya ng emisaryo para sa isang negosasyon. Ang usapan ng kanyang naging emisaryo at ni Dato' Salikala, tumanggong dadangan para hindi na dumanak pa ang dugo at mailigtas ang buhay ng maraming kapwa nila Muslim. Idaan na lang sa bullfighting ang labanan. Ang half-brother na umagaw sa trono ay natuwa sa kasunduan. Mahabang panahon na kasi na mayroon silang inaalaga ang napakalakas na toro na hindi pa naman talaga natatalo sa lahat ng bullfight na sinalihan nito kung saan mang sulok ng Brunei. Pero ang military strategist naman nakakampi na Dato' Salikala na ang pangalan ay Maaz Iliji ay nakaisip ng magandang taktika. Hindi sila nakakahanap ng mahusay na fighting bull sa lahat ng mga nag-aalaga ng toro sa Sabah ng panahong yun. Kaya humiling si Maaz kay Dato' Salikala na maghanap ng isang 1 month old pa lang na baby toro pa lang, baby toro. Ang naisip ni na Dato' Salikala at Maaz ay dinala ni Salikala ang batang-batang toro at inihiwalay sa nanay nito para masabik na maghanap ng kanyang masususo. Nagugutom na. Sa nguso ng batang toro, nagtali sila ng karayom na may lason sa oras ng laban. Nagsigawan ng mga tao nang makita ang ganador na toro ng half-brother ng sultan na umagaw sa kapangyarihan sa buong Brunei. Magara ang disenyo ng damit ng toro at sa itsura pa lang mabagsik talaga. Pero noong pinakawalan na ang halos sanggol pang toro ni Dato' Salikala, tuloy-tuloy itong humabol sa malaking toro. Inakala naman niya na ang nakalawit na testicle ng toro ay suso ng kanyang ina. Dahil gutom na siya, hinabol niya ng hinabol. Nagtawanan ng mga manonood. Sa kaugalian pala ng mga hayop, no? Lalo na sa mga ganitong mamal, hindi talaga pumapatol ang matatapang na toro sa mga sanggol pa. Kumbaga, no match kaya hindi nila sasaktan. De hanggang sa napagod siya, pinabayaan niya makalapit ang sanggol na toro at nang magsimula itong dunggulin ng kanyang testicle, tumusok ang maliliit na karayom na may lason. Ilang minuto lang, nangisay, namatay ang toro ng sultan. Natuwa si Dato' Salikala at Maaz, pati ang 42 na tausog warriors na kanilang kasama. Nagtagumpay sila sa bullfight. Pero hindi tinanggap ng half-brother ng sultan ng Brunei ang pagkatalo. Sinabi niya hindi tapos ang laban. Kailangan magkaroon pa ng laban ng 2 tao, hindi na mga hayop. Ang martial contest ay gaganapin naman at ang mamamatay ay siya ang talo. Ganun ang kanyang naisip naman. Merong kasama si Maaz at Salikala na isang tao na ang pangalan ay Menangkabaw mula sa 42 warriors. Sabi ni Maaz,
Hindi siya ang pwede, pero pwede siyang lumaban. Gagawin niya ito sa ngalan ng Sultanate of Sulu. Pero si Minangkabau hindi pinagkakatiwalaan kasi parang hindi naman talaga siya yung warrior na pwedeng manalo eh. Pero sabi ni Dato Salikala, kung meron siyang conviction para sa Sultanate of Sulu, sige, maghanap tayo ng magarang damit. Ipasuot natin sa kanya para magmukha siyang warrior. Sa araw ng laban, nagkaroon ng ritual. Sinuot nilang damit, lumitaw na matika si Maas. Nagbalik sa alaala ni Dato Salikala at ni Maas na hindi naman talaga nila kasama ang warrior na to eh. Nakiusap lang na sumama nung paalis sila sa Tapul Island. Si Maas ay ginawang utusan nga lang ng mga mandirigma nung bumubiyahe sila papunta ng Brunei para sumaklolo sa napatalsik na sultan. Sinabi ni Salikala na hindi siya nagkamali. Tama palang isama siya. Hindi lang pala siya matalino sa military tactic, pwede rin maging mandirigma at handang pumatay at mamatay alang-alang sa sultan. Sabi ni Salikala, ang kabutihan at kabayatan ni Maas na kanyang ipinakita mula sa Tapul Island hanggang sa bumiyay sila papuntang Brunei para sa isang misyon ay katibayan ng malalim nitong spiritual deeds at ang Diyos ay may basbas sa mga tulad ni Maas, lalo na kung haharap ito sa digmaan o sa isang malaking laban. Habang papalapit ang araw ng martial arts, nag-uusap sina Dato Salikala at Maas kung anong strategy ang dapat para mapagwagian ng death-defying contest. Alam nila ang lakas ng kalaban ay nakakalipad. Merong alaga yung yung Brunei na nakakalipad na mandirigma eh. Sabi ni Maas, kailangan niya lang ng isang maliit na sibat at maliit na salamin. Mautak talaga, no? Yung maliit lang na sibat na hindi naman kaliitan, basta maganda lang ang pantusok, pero may maliit din na salamin na kailangan handa. Ang sabi ni Salikala, hindi mo makikilala kung saan manggagaling ang kalaban eh. Kailangan sa akin ka na lang tumingin dahil ako sa mirror titingnan ko. Kapag sumigaw ako kung nasaan ang atake sa iyo, abangan mo lang. Dumating ang oras ng laban. Nasa gitna ng arena si Maas. Maingay ang tao. Marami ang kumakampi sa Minangkabau ng Flying Warrior. Nakapokus si Maas sa boses lang ni Salikala. Hinihintay niyang sumigaw eh. Kung kailan naatake ang kalaban, saan manggagaling. Nang dumating ang Minangkabau na lumilipad galing sa ere, sumigaw si Dato Salikala. Pagharap ni Maas, yung maliit na hawak niya na salamin, tinapat niya sa sikat ng araw at yung reflection itinama sa mata ng Minangkabau. Nung masilaw ang kalaban, sa kanya sinibat, tinamaan, bumagsak ng isay. May isa pang dumating na Minangkabau. Sinibat si Maat, tinamaan siya sa kaliwang balikat. Pero napatay niya rin. Ang ikalawang Flying Warrior, mandaraya, ang usapan isa lang pero dalawa ang pinadalang kalaban. Pero pareho niyang natamaan, no? Napabilib si Dato Salikala. Meron din pala siyang skill bilang warrior, no? Hindi na siya humingi pa ng kasunod na laban. Sabi nung brother ng Sultan of Sulu, sumusuko na ako, mahusay talaga kayo. Ibabalik ko na ang trono sa kapatid ko. Yung half brother na umagaw ng trono sa Brunei, isinuli niya ang buong Brunei, no? Yung royal seal ibinalik niya, at ang lehitimong may karapatan ay si Sultan Ahmad Mauddin na naging sultan muli at naghari na naman sa Brunei. Kasabay noon, tinupad niya ang pangako sa Sultan ng Sulu na ang buong teritoryo ng Sabah ay pagkakaloob, iririgalo ang sovereignty, ang soberenya na pag-aari na ng Sultanate ng Sulu bilang gantimpala sa husay ng 42 Bangsa Sulok Warriors at ni Maas at ni Dato Salikala sa pakikipagdigma. Kasama sa gantimpala ni Dato Salikala ay ang pagpapakasal sa kanyang anak na dalaga ng Borneo Royal Clan sa Sabatik. Kalahati ng buong Sabatik Island ay naging kaharian ni Salikala at kasama niyang namuhay si Maas Iliji. Ngunit mula noon ay hindi ang muling narinig ang kanilang mga pangalan. Ganito ang nakasaad sa isang kasaysayan kung paano napagwagian ng Sulu Sultanate Warriors ang dating North Borneo na ngayon ay tinatawag ng Sabah. Yan. Sa susunod na linggo, pag-uusapan natin paano pinaupahan ang Sabah sa British North Borneo. Bakit ang Sabah ay naagaw
ng mga Kastila at British sa Sulu. Noong 1970, ang Spanish colonial government sa Maynila ay naghahanda ng giyera laban sa Hulo. Yung mga Espanyol sa Manila nagtipon-tipon lulusubin ang Hulo. Gusto nilang tuluyang mawasak ang Sultanate at ang Sabah na noon ay pinamumunuan ni Sultan Jamalul Alam. Tatlo ang mahalagang misyon ng mga Kastila. Una, upang isulong ang kanilang relihiyong Katoliko sa lahat ng bangsa Sulok people. Ikalawa, upang sakupin ang buong Sultanate at ang mga tao nito na sila magiging pinuno ng political authority. Ikatlo, upang pagsamantalahan ang likas na kayamanan ng Sulu Sultanate. Mayroong isang barko ang Germany na naglalayag noon sa Sulu papunta sa Sultan sa Maimbong. Bibisitahin nila ang Sultan pero hinarang sila ng Spanish military at kinumpiska ang barko. Hindi lang Germany ang nagalit kundi pati Great Britain. Pareho silang nagprotesta sa ginawa ng Spain. Itinuloy ng Spain ang misyon na giyerahin ang Sulu. Dahil kulang si Sultan Jamalul sa pera para sa kanilang security and defense plan, naghanap ito ng susuporta sa kanila. May isa namang negosyanteng nagangalang Gustavus von Overbeck na isang Austrian-Hungarian citizen. Nagpunta siya sa Hulo noong January 18, 1878. Pero 1877 pa lang ay mayroon na silang usapan ng Sultan ng Brunei na uupahan ni Overbeck ang Sabah. Una siyang humingi ng dialogue sa Brunei. Siguro nalaman niya na hindi, niregalo kunin sa Sultan ng Sulu. Kaya noong 1870, nagpunta siya sa Hulo. Ang sabi ng Sultan ng Brunei, ang may-ari ng Sabah ay hindi na sila, kundi ang Sultan ng Sulu na nakatira sa Hulo. Kaya natunto niya yung Hulo. Sinamahan siya ni William Treacher, ang dating Austrian Consul General ng Hong Kong, para sa pag-upa sa Sabah. Nakausap nila si Sultan Jamalul Alham sa Indanan. Napag-usapan nila ang padyak. Ang ibig sabihin ng salitang padyak sa Hulo ay pag-upa. Pag-upa para sa Sabah. Napagkasundoan na ang taon ng rental ay 5,300 Mexican pieces of gold. Yung pieces of gold na yan, parang pisong malaki pero gold talaga. Kapirasong ginto at hindi dollar. Walang usapang dollar noon. Hindi magkasama Amerika doon eh. Ang upa ay nagbigay ng pahintulot kay Overbeck para magtayo ng kumpanya na pinangalan ng Overbeck Dent Association. Ang kumpanya ito ay may karapatang mag-develop ng natural resources sa Sabah. Kalaunan pinalitan nila ang kanilang pangalan bilang British North Borneo Company. Ang Spanish Captain General na si Malcampo ay nakialam sa negosasyon para pwersahin ang Sultan ng Brunei na hikayatin nito ang Sultan ng Sulu na hayaang maupahan talaga ang Sabah. Ay pumayag na lang si Sultan Jamalul Alham na paupahan ang Sabah. Kasi nang himasok yung Spain, sinulsulan yung Sultan ng Brunei. Yung Sultan ng Brunei ang nagregalo sa iyo ng isla, nung sinabing paupahan mo yan, nakakaya naman tumanggi, di ba? Nagkaroon ng lease agreement January 22, 1878. Ginamit nila ang terminology padyak na isang Malay language na ginagamit ng Malaysian, Indonesian, Brunei, Bangsa Sulok people. Ang padyak ay pagpapaupa, ang teritoryo ay 30,000 square miles. Sa salitang Spanish, ang padyak ay nangangahulugang arrendamiento at ang English meaning ay lease. Pero ang kasosyo ni Overbeck na si Alfred Dent ay nagkaroon ng translation noong 1946. Ginawang session, C-E-S-S-I-O-N, session. Ang padyak, hindi na list, iniba ang kahulugan. Hindi naman ito alam ng mga taga-Sulu, na traidor nga yata sila dyan. Sa nasabing kasunduan, malinaw na may dapat pangalagaan ng magkabilang panig. Ang Sultan ng Sulu at Sabah sa isang banda at sa kanilang banda naman, si Overbeck, mayroon din itong takdang panahon. Kaya hindi maaaring sundin ang anumang third-party contract na ginawa ng British government sa pamamagitan ni Alfred Dent at ng Malaysian government. Yung Malaysia at si Alfred Dent may ginawang pagtataksil, pero hindi dapat kilalaan wala sa kasunduan yun. Kasama sa kasunduan ni Overbeck at ni Sultan Jamalul Alham na kung magkakaroon ng problema, ang kumpanya ni Overbeck ay obligado
na makipag-usap lamang at humingi ng payo sa Sultan ng Sulu at sa kanyang mga tagapagmana, bagay na sinuway naman ni Dent dahil naging tutaan na siya ng Malaysia. Ang kapangyarihan ni Overbeck na ibigay na kinuha sa kay Sultan Jamalul upang gamitin ng Sabah ay maaaring bawiin. Ngunit hindi ito kinilala kalaunan, ginawa kasing dato bandahara si Overbeck para magkaroon ng moral na kapangyarihang manghimasok sa Sabah kahit naman hindi siya Muslim. Ayan, nag-isip na rin yung mama ng pataksil. Noong 1878, nagpasya si Sultan Jamalul Alham na kanselahin na ang kontratang napagkasunduan. Nakikita niya ng nagkakalukuan eh. Lumiham si Sultan Jamalul sa Spanish Captain General sa Pilipinas upang ikansela ang kontrata. Ang ikalawang liham niya ay nagsasaad ng protesta sa paglabag ni Overbeck at pag-abuso sa naunang kasunduan nila. No? Hiningi ng Sultan na ibalik ng Overbeck ang authority sa kanya, no? Bilang may-ari talaga ng Sabah. Magkakaroon na sana ng cancellation na gagawin sa Singapore para pagbigyan si Sultan Jamalul. Sa kasamaang palad, namatay siya at hindi siya nakapunta sa Singapore. Ang lungkot, no? Naibenta ni Overbeck kay Alfred Dent ang karapatan sa upa na hindi na humingi ng pahintulot sa Sultanate of Sulu at sa Sabah. May malaking pagkukulang si Overbeck dahil hindi naman niya nababayaran ang 5,300 Mexican gold na dapat ay upa sana. Taon-taon. Ang perang yun ay inaasahan sana ni Sultan Jamalul na pambili ng armas upang harangin ang napipintong paglusob ng mga Kastila. Dahil sa hindi pinatupad ang usapan at walang pambili ng armas kontra sa Kastila, napilitan si Sultan Jamalul na iligtas na lang ang buhay ng kanyang mga mandirigma at pumayag siya sa Treaty of Capitulation sa Spanish government noong July 22, 1878. Dahil doon unti-unting nagka-interes ang mga Kastila na panghawakan ng Sultanate of Sulu at ang Sabah. Walang malinaw na kasulatang magpapatunay na pumayag si Sultan Jamalul na ibigay ang anumang karapatan sa kanilang soberenya sa Spanish government. Noong 1881, dahil sa ginawa ni Alfred Dent na maling English interpretation sa Padjak Agreement, humiling siya ng titulo sa Great Britain para kanya na ang teritoryong Sabah. Ngunit ang deklarasyon ng British government ay the sovereignty had remained vested with the Sultan of Sulu, and the Company of Dent was merely an administering authority delegated by the Sultan of Sulu, in whom sovereignty remained vested. Ang soberenya ay nasa Sultan pa rin ng Sulu, sabi ng British government. Pumalag ang Spain. Ang sabi nila ganito, hey, in virtue of the Treaties of Capitulation of 1851 and 1836, Spain already exercised sovereignty over Sulu and its dependencies, including Sabah. And the Sultan of Sulu, as Spain claimed, being a Spanish vassal, therefore had no right to enter into treaty or make any cession without the Spanish government concerned. Ayan, nagkaswapangan na, no? Dito malinaw na kinamkam ng Espanyol, hindi lang ang Sabah, kundi ang Sultanate of Sulu. At hindi nila binigyan ng kapangyarihan na magpasya ang Sultan. Ngunit sumagot ang Great Britain sa pamamagitan ni Lord Granville. Sabi niya sa Spain, the Sultan of Sulu remained sovereign in Sabah. Sa dulo ng sulat ni Granville, mayroon siyang tusong alok sa Espanya. Sabi niya, kung ipipilit ng Espanyol na sa kanilang Sabah, pwede naman itong kilalanin ng British government sa isang kondisyon. Huwag nilang pakialaman pa ang maliit na bahagi ng Sabah kung saan naroon ang kanilang negosyo. Ayan, may sarili ding interes ang Britain. Ang pumalit sa namatay na sultan na si Jamalul al-Am ay ang kanyang anak na si Jamalul Kiram II. Noong 1885, para formal na mabawi ng Sultan of Sulu ang Sabah, nanawagan sila ng conference. Ang British North Borneo Company ay dadalo upang pag-usapan ang kasunduan at mga paglabag sa Padjak. Sa lugar na pagdarausan ng komperensya sa Singapore, sa kasamaang palad nung nasa Singapore na si Sultan Jamalul Kiram, nagdarasal siya, di ba? Yung mga Muslim nagdarasal, tahimik na. Ninakaw ang original copy ng 1878 Padjak Agreement kung saan sangkot si Bon Overbeck.
Sinabi niya ang pangyayari sa British court at sa pulis ng Singapore. Ang ginawa ng Singapore police, kumuha ng maraming suspect at isa sa mga dinakip ay nagngangalang Muro Tamimi. Iniharap siya kay Sultan Kiram. Pinasumpa si Sultan Kiram sa harap ng Holy Quran na ang suspect na si Tamimi ay siyang nagnakaw ng original copy ng kontrata. Hindi siya sumumpa sapagkat hindi naman yan namumukha ng magnanakaw. Ngunit nasusulat na noong palayain si Muro Tamimi na isang badyaw ay naging mayaman ito. Muling nagpetisyon si Jamalul Kiram II sa British court na ipag-utos sa kumpanya ni Alfred Dent na bigyan sila ng original copy ng 1878 padyak contract. Pero ang sabi nila sa Sultan, ang original na kopya ay nakatago na sa London. Grabe, no? Talagang kawawa talaga. Sa susunod po, titingnan natin kung mahahalukay pa natin kung ano pa ang nangyari dito kasi nung isinulat ko ito, hanggang dito lang ang pagkakasulat ko Dahil ang kasunod nga nito, nakita ko na unti-unti nang nagkagulo lahat at nanghimasok na ang Pilipinas sa panahon ni Diosdado Macapagal. In fairness, hinihingi niya na ang Sabah ay pag-ari na ng Pilipinas dahil ang Sultanate of Sulu isunuko ng sovereignty sa Philippine Republic. Dito na ngayon nagkaroon ng napakaraming gulo at kung nabubuhay pa ho yung naging kaibigan ko rin si Tito Boy Saicon, siya po ay bahagi ng pagsasaliksik sa bagay na ito at marami rin siyang kwento. Kaya lang sobra na ang pamumulitikang naganap kaya hanggang ngayon hindi nabawi ng pamilya Kiram ang Sabah sa kamay ng Malaysian. At yan is siguro kung sasaliksikin natin mabuti ang mga sinasabi naman ni Eric San Juan sa kanyang aklat na conspiracy, makikita rin natin doon na ginamit din ni Ninoy ang isyong ito para din sa political career niya. Pero ganun talaga, may mga pangyayari mahirap makontrol dahil sa kasopangan ng mga tao. Naalala ko tuloy ang sinasabi ng dating leader sa Ifugao na ang pangalan ay dahil noong kasing si Marcos ay nagpapagawa ng Chico Dam, tumutol lahat. Ang naging leader ng mga IP si Macleing Dulag. Ang sabi ni Macleing Dulag, bakit kaya ganito ang tao? Wala pang tao, meron ng lupa. Bakit ngayon, inaangkin ng tao ang lupa? Paano nangyari yan? Yung filosofiya niya parang kumakagat sa puso at isip ng lahat. Pinatay na lang si Macleing Dulag.